بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mga kapatid at mga magulang sa agama Islam, ito ay malaking biyaya ng Allah sa atin lahat, na tayo ay binigyan ng Allah ng pahintulot, tawfiq, na tayo ay nakapagsala ng salat. Maari may mga tao pa rin, may mga Muslim dito sa Metro Manila na kahit itong Salatul Eid ay hindi nila na itatayo. Ano pa kaya yung ibang mga wakto? Mas hindi nila na itatayo yun. Panalangin natin kay Allah na sana lahat tayo nandito, babae, lalaki, nakikinig, ay gawin tayo ng Allah na totoong mga Muslim at Muslima, totoong mga alipin ng Allah na naglilingkod kay Allah, mga alipin ng Allah na umiiwas sa mga kasalanan. Itong Eidul Adha, ito ay pinapagawa sa atin ng Allah at utos sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itayo ang Eidul Adha bilang pag-alaala doon sa pamilya ni Ibrahim alaihi salam. Makinig tayo, saglit lang ito, kahit mainit, pero sakripisyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakaroon tayo ng kaunting kaalaman, malaking bagay sa atin yun. Sinabi ng Allah sa Quran: Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin.
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Hanggang sa 5 ayat. Sino si Ibrahim alayhi salam? Si Ibrahim alayhi salam, taga-Iraq, pinanganak sa lugar na Kuldaniya. I-escape ko yung buong kwento na kung paano siya lumipat sa Palestine at paano niya napangasawa yung anak ng hari doon sa Misr na si Hajara. Kasi mahaba yung kwento at wala tayong time. Nung ang edad na ni Ibrahim alayhi salam ay 84 or 85, hindi siya wala siyang anak. Wala silang anak nung unang asawa niya, si Sarah. Itong pangalawang asawa niya, si Hajara, doon siya nagkaroon anak. Pagkatapos siya hilingin, Rabbi habli minas salihin. Ilang taon dinudua ni Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ay nagkaroon siya ng anak kay Hajara si Ismail. So, inutusan ng Allah si Jibril na sabihin mo kay Ibrahim na dalihin niya ang asawa niya at anak niya. Dumating si Jibril kay Ibrahim, sabi niya, aalis tayo at dadalhin mo yung pamilya mo, yung mag-ina mo. Naglalakad mula Palestine patungong Makkah. Nasabi doon sa riwaya, kapag mayroon daw nadadaanan si Ibrahim na mga punong kahoy kaya may mga tubig, tinatanong niya si Jibril, dito ba sila iiwanan? Ang sinasagot ni Jibril, hindi pa, abante pa tayo. Hanggat sa nakarating siya doon sa lugar sa Hijaz, sa Makkah, kung nasaan ngayon yung Makkah. Nung makarating sila doon, sabi ni Jibril, dito sila, dito bababa. Pagbaba, siyempre, nasabi sa riwaya, may kaunting baon ng dala yung pamilya. Maya't maya, tumayo na si Ibrahim at para umuwi. Sabi nung asawa niya, si Hajara, saan mo kami iiwanan? Sabi dun sa riwaya, nung panahon na itatapon ni Namrus Ibrahim dun sa apoy, na hindi siya nagreklamo at wala siyang sinabi, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Pero nung panahon na iiwanan na niya yung pamilya niya, doon siya medyo kumbaga, awa sa kanila. Siyempre, kapag ang lalaki ay nasasaktan, yun ay natitiis niya. Pero kung yung pamilya niya yung nasasaktan, minsan hindi natitiis ng lalaki yun. So, sabi ni Hajara, ba't mo kami iiwanan? Dito sa ghayri zar'in, kung saan walang tumutubong kahit ano. Yung nakapunta sa inyo sa Makkah, Madina, makikita niya, bato, bundok, bato, mga disyerto. At tumayo si Ibrahim na walang salita. Naglakad. Sinamahan ng babae, bit yung baby. Nung medyo malayo-layo na, sabi ni Hajar kay Ismail, Allahu amarak. Ikaw ba ay inutusan ng Allah? Tumango lang si Ibrahim. So sabi ni Hajara, idan la yudhi'an Allah. Kung ganon, utos ng Allah, so hindi kami pababayaan ng Allah. Bumalik si Hajara doon sa lugar kung saan niya iniwan yung mga pagkain. Umalis na si Ibrahim alayhi salam. Isipin mo, mga kababaihan nakikinig, tayo nakikinig, iiwanan mo yung pamilya mo sa isang lugar na kung saan walang pagkain, walang puno, walang dahon, walang silungan. Ano nang mararamdaman ng babae nung nakikita niya si Ibrahim, ang asawa niya na dahan-dahan naglalaho na sa kanyang paningin? At nung dumating yung gabi, nung gumabi na,
Alam mo naman sa disyerto, walang ilaw, walang kahit ano. Na kahit mismo yung katabi mo, hindi mo makita. Maaring may mga hayop na sumalakay at mapatay niya yung mag-ina. Ano yung pangamba, takot na naramdaman ni Hajara para sa sarili niya at para sa anak niya? Isipin mo yun. At nung kinabukasan naman, na sumikat yung araw, ito nga dito sa atin, hindi mo matiis. Kapag sumikit na yung araw, at dahan-dahan na siyang nagiging mas mainit, ano lang naramdaman ng mag-ina na yun? Pero, sabi ng mga ulama, pinakurban, pinasakripisyo ng Allah si Hajara pati si Ismail dahil mayroong isang propeta na manggagaling sa kanila. Kapag magtatayo tayo ng building, kapag magtatayo ka ng building, kapag mahaba, mataas ang itatayo mo, ganun din kalalim na foundation ang gagawin mo para mas matibay yung building na ipapatayo mo. Dito kay Ismail alayhi salam, manggagaling ang pinakamahal na propeta, ang Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaya pinasakripisyo sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung ginagawa ngayon ng mga hujjaj, yung mga nagpunta ngayon para mag-hajj, na nagtatawa, naglalakad, nagtumatakbo sa Safa, Marwa, bilang alaala sa pamilya na yun. Kaya, Allahu Akbar. Alam nyo ba dyan sa Quran? Sinabi ni Allah, "Thumma awhayna." Tapos ipinahayag namin sa'yo Muhammad, "Anittabi' millata Ibrahim." O Muhammad, sundin mo ang millat, ang agaman Ibrahim alayhi salam. Hindi millat Musa, millat Isa, millat Ibrahim. Mismo ang Rasulullah ay sinabihan ng Allah na gawin mo, sundin mo ano yung ginawa ni Ibrahim alayhi salam. So ngayon pinapagawa sa atin ng Rasulullah sa pamamagitan ng paghahaj, yung mga ginawang sakripisyo nila, pati yung asawa niya at yung anak niya si Ismail alayhi salam. Nung yung bata, siyempre, yung dalang pagkain na ubos agad, mainit, hindi na makadede yung bata sa kanyang nanay. Alam ng nanay na kapag nahihirapan ang baby, 1 o 2 taong gulang pa lang, kapag nahihirapan na ang baby, ano ang nararamdaman ng isang nanay? Nilapag niya yung bata at tumayo, umakyat sa Safa, Marwa, umakyat, pabalik-balik, patingin-tingin, saan makakuha ng tubig? Baka may makatulong, baka may dumating. Pero wala, nakapitong takbo si Hajara alayhi salam sa Safa, Marwa. Pagkatapos nun, nawalan na siya ng pag-asa, umupo na lang siya, medyo malayo sa kanyang anak. At humiga na lang daw, sabi ng mga ulama, humiga na lang siya. Kasi alam niya, mamamatay yung baby, mamamatay ako. So hindi ko kayang tiisin na makita ko sa paningin ko ng anak ko ay namamatay sa harap ko. Humiga na yung babae. Maya-maya, dahil wala na siyang lakas, maya-maya nakita niya na biglang may nakatayo doon sa baby niya, Ismail. Naglakas loob siya. At talagang tumayo siya kahit hindi niya nakaya. At nilapitan niya yung bata. Pagtingin niya, yung nakita niya ang lalaki, wala na. Pero kung saan yung paa ni Ismail alayhi salam, doon may lumalabas na nabukal, tubig. Pinuntahan niya at kumuha siya ng lupa para harangin yung tubig. At habang hinaharang niya, siya sabi niya, "Zam, zam, 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 zam." Ang sa salita nila, Hajara, ibig sabihin ng zam-zam, tumigil ka. Kaya zam-zam ang tawag sa tubig na yun. Tumigil ka. Pagkatapos nun, bumalik-ulik si Ibrahim alayhi salam. Tingnan mo ha, mag-isa lang sila doon sa lugar. Pagkatapos ilang buwan, nakita nila, pabalik yung asawa, pabalik yung tatay. Anong saya, tuwa ang naramdaman ng babae, pati ng bata. Pero nung pagdating doon kay Hajara,
Pinapababa niya. Sabi niya, walang pahintulot na bumaba. So sabi ni Hajara, Ibrahim, pwede ba na hugasan ko ang paa mo? Pwede ba na suklayin ko ang buhok mo? Kasi galing ka sa malayo. Sabi niya, pwede. So habang nakaupo sa kamelyo si Ibrahim, hinugasan niya yung paa, sinuklayin niya yung buhok, pinainom niya, tapos binigay yung baby at nilambing-lambing. Pagkatapos niya, maya-maya, umalis na siya. Allahu Akbar. Yung sugat na naghilom nasa puso ni Hajara, na iniwan na sila ni Ibrahim. Pagbalik niya at pag-alis ulit, yung sugat sa puso ng asawa, muling bumalik. Masakit yun sa kanila. Pero yung nga sinabi ko, pinapasakripisyo yung pamilya na yon, ang Ibrahim, si Hajara at si Ismail, dahil manggagaling sa kanila ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo, ang nakatay doon, mamaya babanggitin ko ay si Ismail, hindi po si Ishaq. Sabi sa Quran, "Wadhkur fil kitab Ismail, innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya." Sabi ng Allah sa surah Maryam, "O Muhammad, alalahanin mo sa kitab si Ismail alayhi salam." Sino si Ismail? Innahu kana sadiqal wa'd. Si Ismail yung talagang tapat at totoo, kung ano yung pinangako niya ay ginagawa niya. So sabi ng mga ulama, ano yung pangako ni Ismail na tinutupad niya? Marami. Isa na doon, yung pagsabi niya sa kanyang tatay na, Abi, kung ano, if'al ma tu'mar. Kung ano ang utos sa iyo na Allah, gawin mo. Kung utos sa Allah na ako'y kakatayin, gawin niyo po. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ako ay makikita niyo, tatay, makikita niyo na ako'y magsasabar. So sabi ng mga ulama, yun yung sinabi ng Allah na sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. So ang nakatay po doon ay si Nabiullah Ismail, hindi si Nabiullah Ishaq. Okay, mahaba yung kwento. Sa pangatlong balik ni Ibrahim alayhi salam, yung bata medyo malaki na. Nung pagdating niya doon, sabi niya sa asawa niya, kumbaga, "Law, ihanda mo si Ismail, itong anak natin. Ipapamit ko siya sa kaibigan natin." Hindi sinabi ni Ibrahim na ang kaibigan na tinutukoy niya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, pagsubok, sinusubukan ng Allah mga propeta. Pinakita ng Allah sa panaginip ni Ibrahim at inutusan siya ng Allah na katayin mo yung pinakaminamahal mo sa buhay. Akala ni Ibrahim ay kamelyo. Nung pagising niya, kumaday siya ng kamelyo. Pangalawang beses nakita niya sa panaginip, inutusan siya, katayin mo yung pinakaminamahal mo. Kumaday siya ng baka, kumaday siya ng kambing. Hanggang sa patuloy niya nakikita sa panaginip na inutusan siya, katayin yung pinakaminamahal mo. Doon niya na-gets na ibig sabihin sa panaginip ko ay katayin ko yung pinakaminamahal anak ko, Ismail alayhi salam. Ismail panganay, mas bunso si Ishaq. So pagpunta niya doon sa Makkah ulit, nakita niya yung bata malaki na, 7 or 8 ang edad. Binihisan ng nanay, umalis sila. Nung pag-alis, alam niyo yung kwento, 3 beses lumitaw ang iblis sa harapan nila. 3 beses lumitaw. At tinatakot yung bata na, sabi niya, pinapakita niya na kakatayin ka. Sinasabi ng bata sa tatay, "Tatay, may nagpapakita sa akin." Sinasabi ni Ibrahim, "Batuhin mo." Binabato ni Ismail. Kaya ngayon, yung mga naghahajj, binabato nila yung 3 lugar doon. Yun yung 3 lugar na kung saan lumitaw yung iblis at tinatakot niya si Ismail alayhi salam. Nung nandun na, pahaban niya yung mainit at saka yung kwento mahaba. Nung pinahiga na ni Ibrahim si Ismail. Allahu Akbar. Tingnan namin yung sakripisyo. Kapag ang buong pamilya nagsumikap at buong pamilya kinilala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nilang isakripisyo ang buhay nila. Sabi ni Ismail, "Hihiga ako. Abi, lagyan mo po ng piring ang mata mo para hindi niyo ako makita at hindi kayo maawa. At sige po, Abi, tatay, katayin niyo na po ako." Nung ilagay na dito sa leeg ni Ismail yung kutsilyo, inutusan ng Allah
Si Jibril alayhi salam, nasabi mo kay Ibrahim, "Fanadaynahu ay ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya Ibrahim." Tinupad mo na, kumbaga, nakita na namin na totoo ka. "Inna kadhalika najzil muhsinin." Ganyan namin sabi ni Allah, binibigyan ng kapalit yung mga mabubuting mga tao. "Wa fadaynahu bidhibhin 'azim." Pinalitan namin ng tupa ang anak mo. Yun ang kinatay ni Ibrahim alayhi salam. Ano makukuha dito ng aral, mga kapatid, mga magulang? Kapatid, mga magulang, lahat tayong matatanda na. 60, 70, 80, 40. Babae, lalaki, gumising ka. Harapin mo ang Allah. Ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo ang buhay mo. Magsakripisyo ka para sa agaman Allah. Alamin mo kung ano yung Islam. Huwag kang lalaki na mangmangkas Islam. Patawarin ako ng Allah. Patawarin niyo ako. Marami sa atin ngayon lumalaki. Maalam sa makamundong bagay, maalam sa mga trabaho, pero hindi maalam sa agama Islam. Wala silang mangmang pwedeng sa Islam. Hindi po yung magandang ugali. Lumalaki tayo na dapat maalam tayo sa Islam. At pangalawa, lalaki tayo at tatanda tayo na ginagawa natin itong agama Islam. Huwag po kapatid na sa pangalan na tayo Muslim, ako si Abdurrahman, ako si Ilyas, ako si Muhammad. Pero yung gawa natin ay hindi na po gawain ng Muslim. Marami pong ganyan. Pangalan ng Muslim. Tulad ng sinabi ko, yung 5 waktu sambayang wala na yan. Yung pag sadaka wala na yan. Zakat wala na yan. Sa buwan ng Ramadan, ginagawa lang kasi lahat gumagawa. Panahon na para magtawba, mag-istighfar tayo. Baguhin mo ang sarili mo. Wallah, kapag binago mo ang sarili mo, babaguhin ng Allah ang kalagayan mo. Gagawin ng Allah na mabuti ang buhay mo. Bakit ka problemado? Problemado ka sa pamilya mo. Lugi yung negosyo mo. Yung mga anak mo, asawa mo, pasaway. Bakit? Kasi mismo ikaw na tatay, mismo ikaw na kapatid na lalaki, ay galit sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil pasaway ka. Bakit? Dahil gumagawa ka ng kasalanan. Yung tao na nagre-rebelde kay Allah, kailan pa siya tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kapatid, ito na yung panahon. Huwag mong sisihin si ganyan, si mayor, si presidente. Sisihin mo ang sarili mo. Ang Allah ay hindi nagbabago ang kanyang desisyon. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kapag naging mabuti ka, sabi ng Allah, lalaki man o babae, basta Muslim ka, gagawin ng Allah na mabuti ang pamumuhay mo dito sa mundo. Nararamdaman mo hindi maganda pamumuhay mo, problemado ka. Lugi yung negosyo mo. Parati ka kung ano-ano mga naisip mong masasama. Kailangan mong manumbalik at mag-istighfar at magtawba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa, ay patawarin mo yung mga kasalanan ng ibang tao sa iyo. Dapat, ngayon Idul Adha, ay matuto tayo magpatawad. Huwag kang magtatanim ng galit, puot sa puso mo. Kahit kanino pa. Kahit iba pa kayo ng lingwahe, kahit iba pa kayo ng tribo, kahit iba pa kayo ng akida, paniniwala, huwag kang magtatanim ng galit at puot sa kapwa mo Muslim. Magsalam ka, salamin mo, kamustahin mo. Para pagdating mo sa kabilang buhay, masaya ka at masaya sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mga kapatid, mga magulang, ulitin ko po. Umiwas tayo sa mga masasamang gawain. Lalo na ang manakit sa kapwa natin Muslim. Ano ang sinabi ng Rasulullah na palatandaan ng isang Muslim? Hindi sinabi ng Rasulullah na ang palatandaan ng isang Muslim ay yung mga nagtatablig.
ay yung mga ulama, ay yung mga hafiz, o di kaya ay yung mga mujahidin. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ang totoo ganap na Muslim ay yung ligtas ang ibang Muslim mula sa kanyang kamay at dila. Ibig sabihin, ang totoong Muslim ay yung hindi mapanakit sa kapwa niya Muslim. Mayroong isang lalaki nagtanong sa Rasulullah. Sabi niya, "Ya Rasulullah, may isang babae po na napaka lakas niya mag-samba, mag-ibada. Araw-araw nag-aayuno, gabi-gabi nagtatahajjud. Kaso mo, ya Rasulullah, yung mga kapitbahay niya ay hindi masaya sa kanya. Bakit hindi masaya? Masama ang dila. Masama ang dila." Anong sabi ng Rasulullah? "Hiya finnar." Siya ay impyerno, tao sa impyerno. Yan mo? Kahit na malakas magsamba, magpuasa, nagtatahajjud, nagririkar, nagbabasa pa ng Quran, kung yung dila naman niya ay masyadong mapanakit, anong sabi ng Rasulullah? Hiya finnar. Tao siya sa impyerno. Kaya mula ngayon, ang mensahe ko at ang sasabihin ko sa sarili ko at sa inyo, na mula ngayon, lahat tayo magniyat na ikokontrol ko na itong dila ko at hindi na ko mananakit ng kapwa ko tao. Ulitin ko, kapag may kasalanan, nagkasala sa iyo ang ibang tao, patawarin mo. Lalo na yung mga magulang mo, lalo na yung mga kapatid mo, mga tita at tito mo. Huwag kang matigas na puso. Oo, kung nagkasala ang mga magulang mo, patawarin mo sila. Marami kayong kasalanan. Kung nagkasala ang hindi mo, ang ibang tao, patawarin mo. Huwag niyong ginagawa, huwag natin ginagawa na hindi tayo nag-uusap-usap, masama po yan. Yung hindi nag-uusap-usap, hindi tinatanggap ang kanilang mga amal, nasa hadith po yan. Ngayon, yung magkakapatid, hindi nag-uusap. Yung magkaibigan, hindi nag-uusap. Panay ang dhikr, panay ang pagbabasa ng Quran. Hindi, nakalutan lang daw yung amal sa ere. Hindi umaakyat. Kaya mga magulang, mga kapatid, mag-niyat tayo lahat dito na magpapatawad tayo sa mga kapwa nating Muslim. Inshallah. So sana itong mensahe na nasabi natin ay mapakinggan nyo at may sagawa ninyo. Hindi ito khutbah. Ito ay pakiusap ito. Kaya huwag mong pakinggan, palabasin mo. Gawin mo ito. Tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala itong pagsasala natin. At yung may kaya sa inyong magkatay, magkorban ng kambing, magkorban kayo. Tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. عيد المبارك سعد الله. ما شاء الله, takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Pakinggan natin yung ating ustad na mag-explain